Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sinilang na si Jesucristo, maghahari siya sa mundo. Ang santo ninyo sasalay tutubos, purihin ang manunubos. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir o Holy Innocents. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol, na hindi tinig, kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniuukol. Ipagaloob mong ang pananampalataya namin ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat
ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iyay si Hesukristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas, ng ambitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas, ng ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, nung kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulun na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas, ng ang bitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay ng niyong agos, naaanod sa karagatat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas, ng ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa puon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas, ng ang bitag ay mawasak. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia, 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 Alleluia.
Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyo lahat. Kahapon sa atin pong pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan, manunulat ng mabuting balita, nakita natin yung wakas. Yung simula sa sabsaban, ang wakas niyan ay sa libingan, pero hindi patay, kundi muling nabuhay. So nabuhay, isinilang, namatay, pero muling nabuhay para magbigay ng buhay. So mula sa basabsaban, nagtapos sa libingan. Ngayon, balik tayo ulit sa kwento natin kung saan ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga banal na sanggol. So balik tayo sa pagkabata ni Jesus na kung saan may nagbabalak na pumatay. Dahil si Herodes, inaakala niya na aagawan siya ng kapangyarihan, aagawan siya ng posisyon. Kasi ang ayon sa balita, ito yung susunod na magiging hari ng Israel. Siya yung hari. Hindi po pwede yan. Kaya binalak niya na ipapatay ang batang ito, na si Jesus. Pero sabi nga sa kwento, nakaalis na sila sa bayan ng Bethlehem at papunta na sa Ehipto. Pero ang ginawa ni Herodes, para makasiguradong walang aagaw sa kanyang karir, walang aagaw sa kanyang pagiging hari, pinapatay lahat ng bata, lahat ng sanggol, 2 years old and below, pinapatay. Ganon katindi. Di ba, no? Dahil lamang ayaw mawala sa posisyon, yung titulo, no, pinapatay. Na magpasa hanggang ngayon, nauulit ng nauulit, dahil lamang sa gustong mabuhay ng matagal, gustong manatili ng matagal, nagiging threat para sa atin, para sa iba na matakaw, gahaman sa posisyon, sa kapangyarihan, bata pa lang ay minamanipulate na. At dito papasok yung tawag sa atin na ipagtanggol
ang mga bata. Kung titingnan po natin, saan ba nanggagaling ang kalungkutan o kapighatian ng mga magulang? Saan nanggagaling? Di ba sa mga bata? Pero kasalanan ba ng mga bata? Hindi naman. Mga inosente ang mga bata eh. Pero ang tanong, nasaan yung mga dapat na nagbabantay at nagtatanggol sa mga bata? Kung maalala po ninyo, nung kasagsagan po ng lockdown, nung maumpisa pa lang, no? Ang sabi ng ilan sa mga mambabatas natin, matapos pong marinig yung mga, naku, papaano yung pagkain natin? Saan tayo kukuha? Kung lockdown, walang trabaho, walang lalabas ng bahay. Saan tayo kukuha ng bigas? Ang sabi ng ilan sa mga mambabatas natin, iba ang kanilang pinoproblema. Lolobo daw ang populasyon by this year. So, hindi po pwede, ayaw nila na madagdagan ang populasyon natin. O tuloy, ano nangyari? Ilang milyon ang namatay. Kasi pinapangunahan natin. Kaya ang gusto nila, imbis na bigas, imbis na ayuda, ano ang gustong ipamigay? Condom, pills. Kasi ila-lockdown daw yung mga mag-asawa. So anong gagawin? E di makakabuntis. So lolobo ang populasyon. Natatakot pala kayong lumobo ang populasyon. O di sige, bawasan natin ang populasyon. Natural death ang nangyari. At hanggang ngayon, marami pa rin yung nag-aalay ng buhay para mabuhay yung mga isisilang pa lang. Di ba? Kung iisipin niyo po, no? Maraming pinanganak ngayon, kapalit ng mga nag-alay ng buhay. So anong kinakatakot natin? Nagmamarunong pa tayo sa Diyos. Pero nawa po, sa mga magulang, kayo po ang una, higit kanino man, ang dapat nagbabantay, nagtatanggol sa inyong mga anak, lalo pa sa kanilang mga kainosentihan. Huwag kayong tumakas sa inyong responsibilidad. Na para, minsan kasi, no, ang reason natin diyan ka lang ha, huwag mo kong iistorbohin. O ito ang gadget. Yan, mag-computer ka, maglaro ka lang dyan ha, huwag mo kong iistorbohin. Busy ako sa trabaho, busy ako sa barkada, busy ako sa... Diyan ka lang ha. Akala mo safe na? Sa social media, ang dami nag-i-impluwensya sa kanila. Sa murang edad, nakakapanood na ng mga hindi dapat panoorin. Sa murang edad, kung ano-anong mga games, mga gera, mga laban-laban, mga mura. Kaya magugulat ka pagkausap mo, iba yung lingwahe. Tapos magtataka tayo, bakit ganun? Paano nakapasok? Sino nag-impluwensya? Ang tanong, sinong nagpabaya? Sinong hindi nagbantay? Mas worse kung ang naririnig ng mga bata, murahan ng murahan sa loob ng bahay. So tayo mismo pala. Nawa po, no? Hinayaan ng Diyos na ang batang o sanggol na Poong Jesus Nazareno ay ipaubaya sa pangangalaga ni Jose at ni Maria, ang kanyang mga magulang. At nagampanan yan. Nakita natin yan at makikita natin yan sa mga susunod na kwento.
At nawa, kung sa tingin po ninyo, ang dahilan ng inyong kalungkutan ay ang inyong mga anak, baka pwede pa kayong makabawi. Sila din po ang magiging source of joy o happiness ninyo kung mapapalaki nyo sila ng maayos at may pagtatanggol nyo sila sa anumang mga masasamang impluensya sa paligid. Kasama po natin ang Diyos sa pagpapalaki at pagtatanggol sa inyong mga anak. Amen? Magsitayo po ang lahat. Isinilang si Kristong ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan. Ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol, ang sakalaunay nagdala sa Kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito. Nawasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Ang ating pong itutugon, sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa naisisilang, naway iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan ng ating mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat ng nagpalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi naisilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami pakundangan sa paghahain ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigaan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Sasabsaban ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos.
tayo nasa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintayin mahalin ang sanggol ni Maria. Dumalaw ang mga pastol nitong banal na gabi, kasama kanilang tupa na mangha sa nakita. Tayo nasa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintayin mahalin ang sanggol ni Maria. Ang pamilyang Pilipino may maligayang Pasko. Simbang gabi, noche buena, tanang may pag-ibig. Tayo nasa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintayin mahalin ang sanggol ni Maria. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyan mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan na mga hindi pa man makapagsalita para ang iyong anak ay papurihan, ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga nabiktima ng aborsyon. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo kaming nananalangin ngayon para sa mga sanggol na nabiktima ng aborsyon. Sila ang mga sanggol na hindi isinilang, na sa sinapupunan pa lamang ng kanilang ina ay nakaranas na ng karahasan, dulot ng kasalanan at kasamaan ng tao. Tulad ng mga sanggol noong panahon ay pinanganak ang Panginoong Hesus, sila ay maagang tinawag upang maging saksi laban sa kasamaan ng pagkamakasarili at pagkamasuwayin namin. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, nanganganib pa rin ang mga walang kalaban-laban. Tulungan mo kami, Panginoon, na sugpuin ang paglaganap ng kultura ng kamatayan sa aming lipunan. Turuan mo kaming pahalagahan ng buhay at ang iyong plano para sa bawat tao, maging ng mga nasa sinapupunan pa.
Tinuruan mo kaming kasuklaman at labanan ng anumang uri ng pagkitil sa buhay ng tao at ang pagbaliwala sa karapatang pantao. Gawin mo kaming mga tapat mong katiwala upang aming maalagaan at mabigyang halaga ang buhay na sa iyo'y nanggaling at iyong pahiram sa amin. Lingapin mo ang mga inang nagpalaglag ng kanilang anak upang sila ay makapagbalik loob sa iyo. Tulungan mo ang mga inang nag-iisip pa lang ng magpalaglag upang hindi sila mawala ng pag-asa dahil sa kalagayan nila. Tulungan mo ang mga sanggol na naipalaglag upang sa iyong awa sila ay makapasok sa iyong kaluwalhatian sa langit. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga larawan na naibigay po sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.